Isinigawa ang briefing on the implementation of the province flood control and river restoration program kahapon ng umaga, ika-29 ng Abril taong kasalukuyan sa Isla Ballroom 3, Tower Wing, EDSA Shangri-La, Manila, Mandaluyong City. Tinalakay at ibinida ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan at ng TSC Corporation sa publiko ang proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng Administrative Order 07-2020 o ang Restoration of the Natural State and Water Flow of Heavily Silted River Channels. Masaganang likas na yaman at ang ease of doing business. Itinuturing na cooperative capital ng bansa ang Bulacan dahil sa ang mga maliliit na namumuhunan na isa sa matibay na sandigan ng kaunlaran ng lalawigan. Ang nakatakdang pagbubukas ng New Manila International Airport sa Bulacan ay lalong magpapalawig ng connectivity, accessibility at economic viability ng Bulacan. Bulacan of the future, no longer just a gateway to the north. Sa halip, ito ay inaasahang magiging next global destination and economic powerhouse. Subalit, ang lahat ng ito ay nalalagay sa panganib sa tuwing sasapit ang mga Unahan ni na Governor Daniel Fernando at Vice Gobernador Alex Castro ang nasabing kaganapan na dinaluhan ng mga kongresista, alkalde, vice-alkalde, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, president ng Liga ng mga Barangay, mga department head ng provincial government at iba pang mga representante mula sa iba't ibang ahensya. Ibinahagi ni Engineer Bernie Pacheco, Vice President for Mining and Dredging ng TSC Corporation ang presentasyon para sa konkretong plano sa gagawing dredging and restoration ng mga heavily silted na ilog na kinabibilangan ng Pamarawan River, Malolos River, Hagunoy River at Angat River na siyang gagawin at aayusin upang maging daanan ng tubig palabas sa karagatan tuwing tag-ulan. Sa ating panayam kay Engineer Pacheco, ang proyektong ito ay aabot ng 3 taon, ngunit magiging perpetual naman ang aksyon ng TSC Corporation at pamahalaan ng Bulacan
para sa proyektong ito. Interview natin si Engineer Lorny Pacheco ng TCSC Corporation, ang siyang mapalad na korporasyon na magsasagawa ng Bulacan River Restoration na kaibigan, na kung saan ito pala ay napakalaking kumpanya. Quadruple corporation ito mga kaibigan, so very qualified sila kung kaya sila ang magbuhay, mag-bridge sa lahat ng ilog sa lalawigan ng Bulacan. Engineer, mapalad po kayo at kayo ang napiling mag-bridging dito sa buong ilugan ng lalawigan ng Bulacan. Gaano po ba ito katagal, sir, na gagawin ninyo? Okay. Una, maraming salamat po. Ang proyekto pong ito ay aabutin po ng 3 taon. Yung 3 taon pong yun ay upang mabawasan natin na kaagad yung baha doon sa Bulacan. Pero kung tatanungin natin kung gaano talaga katagal ito po ay perpetual habang buhay dahil unang-una, pagkatapos natin yung 3 taon na yon, yung dumi na iaanod galing doon sa mga ilog natin o galing doon sa bundok kapag umuulan, yung mga agricultural waste, yung industrial waste, yung household waste, yung mga dumi na yan, patuloy pa rin yan na dumadali doon sa ating mga ilog, kinakailangan natin tanggalin. So ibig sabihin, kinakailangan mo pa rin i-maintain na at least 1 beses sa loob ng 1 taon sa mga darating pang panahon. Yes, sir. Engineer Pacheco, sir, dito ba sa dredging na ito, meron po ba tayong pamamaraan na hindi lamang dinidredge ito bagkus yung lagusan noong tubig na yan hanggang ba sa Manila Bay yung pag-dredge ninyo? Yun po yung resulta ng ating pag-aaral ng mahigit na 4 na taon. Na-identify po natin kung saan ba yung problema, yung root cause. No? Yung bara, nakita natin na nandun sa may bunganga, yung iba naman ay malapit sa bunganga, yung iba naman ay mismo nasa laot na ng mga ilog natin na kinakailangan nating tanggalin. So yun po yung unahin natin para kung saan pagkatanggal natin yan, ay mabawasan po kagad ang baha ng mabilisan. Engineer Pacheco, sir, meron ka bang mensahe sa mga Bulakenyo na sa pagkakataong ito ay siguradong mapapawasan ang pagbaha sa lalawigan ng Bulacan? Okay, ang baha sa Bulacan po ay sinasabi ko, this is an interdisciplinary approach. Nagawa ng lalawigan ng kanilang side upang mabawasan ang baha dito sa Bulacan. Ganun din po kami, ang PCSC, bilang contractor, gagawin namin kung ano yung aming naipangako, kung ano yung aming responsibilidad. Pero ang mga tao po ay may mga responsibilidad din na mamamayan. Unang-una, yung pagkatapon natin ng basura, kailangan natin limitahan or bawasan or tanggalin, ilagay sa proper waste disposal. Dahil yan po ang number 1 na bumabaha doon sa ating mga kailugan at yan ang nagbabaw sa mga kailugan at kaya nagkakaroon tayo ng baha. Ang amin pong approach ay pagmatagalang solusyon dito sa problema ng Bulacan. Thank you, Engineer Pacheco, sir. Tiniyak naman ni TCSC Corporation Engineer Luis Santos na isasagawa ang proyekto sa pamamagitan ng sistematiko, sayantipiko at makakalikasan na paraan sa pagpapalalim ng mga heavily silted na mga ilog sa Bulacan at sinisigurado na unti-unting babalik sa normal ang daloy ng tubig mula sa mga main rivers sa lalawigan. Ayon pa kay Engineer Luis Santos, inaasahan na agad na mararamdaman ng mga residente ang magandang epekto ng proyekto sa buong lalawigan sa darating na tag-ulan at maibsan ang pagbaha sa mga susunod na taon dahil tuluyan ng gaganda ang daloy ng tubig sa mga ilog dito sa Bulacan. Itong programa po ninyo dito sa lalawigan ng Bulacan, yung pagdidris, gaano po ito katagal? Ano po ito? Based sa ating pag-aaral, para matanggal lahat ng volume ng sediments na nakakabara, it will take 3 years. Pero yung yung based doon sa ating ginawang study yung immediate impact po nito, yung pinakita ko kanina, magkakaroon kaagad ng immediate impact when it comes to flooding. Yun naman po yung main purpose natin, yung main goal natin na ma-alleviate at mabawasan yung pagbabaha sa Bulacan. So sir, ito ba sa tansya nyo
buong lalawigan ng Bulacan ay talagang mababawasan na, hindi na katulad na magiging resulta ng matinding pagbaha sa lalawigan ng Bulacan just in case na dumating na naman yung tag-ulan? Ang nakikita ko po dito, base ho sa ating pag-aaral, mababawasan ho siya. Pero hindi ho yung sobrang bigla. It will be gradual, but mararamdaman ho ng mga taga-Bulacan yung epekto nito. Kasi parang ano ho yan, katulad ng sinasabi ko kanina, parang bypass lang ho yan, yung sa puso. Kung tatanggalin nyo ho yung bara, magkakaroon pa agad ng flow. Pero hindi naman ho bigla-bigla. So gradual ho yan. Kaya nga ho may 3 years dahil sa dami ho ng volume ng sediments na kailangan mong natanggalin ho dun sa mga ilog at offshore area, kailangan nyo ho ng time frame for that. Engineer Luis Sir, meron ho ba kayong mensahe sa mga Bulakenyo? Dahil alam naman natin ang Bulakenyo, pag dumarating ang tag-ulan ay talaga namang nababahala sila na baka sapitin na naman nila ang muling pagbaha. Gayong nandito na ang TCAC company na siyang magdidread sa lalawigan ng Bulacan, sa mga kailugan. Ano po ang mensahe nyo sa mga Bulakenyong mamamayan? Sa mga taga-Bulacan, unang-una nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ibinigay ng pamahalang gobyerno ng Bulacan. Hindi naman namin mapapangako na biglaan na mawawala ang baha sa Bulacan. But sa proyektong ito ay mababawasan natin at mape-prevent natin yung mga catastrophic na pagbaha katulad ho ng dati. At ito naman ang common goal ho ng interagency at ng provision ng Bulacan sa pangunguna ni Governor Daniel Fernando na yung ating pagbabaha ay mabawasan. At in the long run, sa pagtutulong-tulong ng lahat ng ahensya ng gobyerno, sa pagtutulong ng ating mga scientifico, in the future mawala tong bahang to. Kailangan lang talaga ho natin dito magtulungan at gamitin ang lahat ng resources natin ng private at ng gobyerno para maisakatuparan ito. Yun lang po. Maraming salamat. Masaya naman na ibinida ni Governor Daniel Fernando na walang gagastusin ang pamahalaan ng Bulacan sa nasabing proyekto, bagkus dadagdagan pa nito ang kita ng lalawigan sa pamamagitan ng revenue sharing sa mga materyales na mahukay mula sa mga ilog na maaaring ibenta upang suportahan ang malaking reclamation projects. Binigyan diin pa ni Governor Daniel Fernando na walang hinihinging kapalit ang TCAC Corporation at may sinseridad ang tulong nito sa pamahalaan ng Bulacan. Ulan, Tatambak na naman. babaha, babagsak sa mountain, stagnant, may hirapan lumabas. Parang lababo yan, pare. Oo. Pag nabarado yung lababo sa ibaba, yung pinakatubong ba ganon, hindi bababa yun. Yun. Harang na ng harang. Di ba? Wala nangyayari, pare, di ba? So, ito yung bubig nung pinaka lababo. May bara dyan mga ulam na pinaganuhan, at gano'n tayo ng gano'n, wala na nangyayari kasi yung pala, barado yung ilalim. Ayun. Oo. So, barado yung paglalabasan. Ganun mangyayari. Kahit magukay tayo sa local river, babaha pa rin eh. So, ang pinaka dapat tukayin, yung pinaka bunganga. Bunganga, oo. Yung pinakalabasan. Di ba? Ika nga, sabi nga na kanina ni engineer, parang sa ugat ng puso ng tao yan eh. Siyempre, walang hiningan lalabas. Kung ikaw ay barado, ang puso mo, hindi ba? Kailangan yan, yung plastic ka. So, ganun din yung ginawa natin. Now, 3 rivers yung pinag-concentrate natin kasi dugtong-dugtong na yan eh. Dugtong-dugtong na yan. Sa 3 iyan, nalalabasan ng tubig. 3 iyan. Actually, kasama na talaga ang giginto dyan eh. Pag naukay na yung 3 iyan, may lalabasan na ang tubig. Lalabas na yan, diretso na.
kahit malakas yan, malalabas yan padadiretso sa baba. Gagaling sa lalabas yan dyan. Kasi may lalabasan na sa dagat, sa ilog. Pinaka-main, lalabasan na doon. Kasi kumbaga parang barado, ito yung ating, itong Malolos, itong lahat ng Bulacan, ito yung Bunganga. Dati, itong Bunganga, di ba? Lalabas dito pag ganun, pag ulan, babagsak dito. Ngayon gumano na. Puno na, mataas yung Siyempre, buwan. mataas na itong lalabasan eh. Oo. So, hindi makakalabas yan. Yan ang uunahin talagang hukayin, tsaka tayo tatalon doon sa pinakagano. Oh, tsaka tayo maglalagay ng mega dike. Yun, maganda ron. Saka yun ang mga mangyayari. Kasi kinakailangan maglagay din tayo ng mega dike. So kung Yun. itong TCSC Quadruple A Corporation na ito, ilang taon nilang pinag-aralan ito? Well, pare, 2021, lumapit na yan sa akin. Oo, di gastos na yan, sarili gastos. 2021 lang yan. Sabi ko, 2020 local dredging na tayo eh. Oo, wala nangyayari. Bili pa ako ng bako eh. So, naisip ko, unti-unti. Akala ko mabilis yun. Matagal yun eh. Ako. So, sa mga local rivers, okay yan, di ba? Okay. So, nung dumating yun itong TCS eh. So, nag-offer, ganito. So, tingnan na natin. So, naisip po nga, ano. So, kasi I believe kasi, nung sa San Miguel kasi, nung nag-umpisa sila, huhukayin na agad yung mga bunganga na yan. Hindi pa rin nahuhukay yung iba. Nag-uhukay sila, report dun sa may bandang Valenzuela dyan eh. Diyan sila nag-uhukay ngayon, hindi pa rin sa Bulacan gano eh. Hindi ba? So, hindi pa siya ganong sa Bulacan. Yun ang pagkakaalam ko. Ano? Dahil, kasi nakita nila, hindi pa nakuhukay yung bunganga. Kailangan kasi mahuhukay yung bunganga eh. Pero kung mahukay man nila, kung pag ganun-ganon lang, parang kutsa-kutsara lang, o bagal. So, in-offer nitong TCS yung machine na talaga namang napakabilis pa ng machine yan. Akala ko, meron lang, bako lang. Yung pala, meron pa lang mga machine na kailangan. So, in-offer nila yan, hindi na ako nagdalawang salita. Pag-aralan nyo muna, alamin nyo muna kung gaano kataas ang bara, alamin nyo muna kung gaano kataas ang hukay natin, kung ano ba mga nakabara na roon, alamin nyo muna lahat. Taka kayo bumalik sa akin. O saka tayo naggawa ng... Kanila ni engineer na walang gastos ang Bulacan ng probinsya. Yun yung sinabi ko sa kanila. Pero pag-aralan nyo mabuti, pero wala akong lalabas sa pera. Sa pag-aaral, kung gawin nyo sa scientific way of, di ba, ng pag-aaral. Tingnan nyo, di ba? Science study ang gawin niyo. Tingnan nyo kung paano, di ba? So, nag-aralan nila. Wala akong gagapusin dyan kung hingi kayo. Hindi ba, kami pong bahala. Pero kami nandito na pag-aaral. So, nag-aaral sila. Pinakita sa atin kanina kung anong level, kung anong yung mga nasa ilalim na, kung saan yung buhangin. Pinakita yung mga level by level na, di ba? Pinakita na talaga, one by one. Yan din ang pinakita sa akin nun. Nung pagkatapos nila mag-aral. Paano kung sinabi na 3 taon matatapos ang September, hindi ba tapos yung paghukay? Yun sinasabing gano'n. Yung ginagamit namin bako, yung ginagamit namin gano'n, yung bako namin. Yung bako namin. Oo. Mas mabilis. Pero mabilis to. Mabilis kasi kita mo naman ibang klase yung pagkuha eh. Hindi yung gano'n eh. Talaga Hindi yung gano'n yung pag kumuha, pag gano'n eh. Sa ilalim nagagaling eh. Di ba? Ilang taon na nakaasahan ng Bulacanyo para Well, sa loob ng 3 taon, hopefully, mararamdaman na ng tuluyan yan. Unti-unti nating mararamdaman yan. Unti-unti. One by one yan. Kasi siyempre sa dami ng nakita naman yung taas, di ba? Ang taas ng mga nakatambak, di ba? 20 meters ko. Yung hukayan talaga. Oh, taas to, no? Taas ng 20 meters. Tapos tuloy-diretso na yan para bumaba na talaga. Eh, di ba? Gob, yung hukay daw ay gagawin pa ng pakdo sa ginagawang airport. Babayaran ba nun Hindi sa airport, I think sa reclamation eh. Saka sa Mega Highway. Hindi sa reclamation doon, sa, alam ko sa may bandang
coastal area doon. Sa may Manila Bay. Ayun. So, gagastos sa Ilagov yung project na to. Ano ang palit Sa kanila yun. in return po? In return, siyempre, unang-una, mawala ang baha. Pangalawa, magkakaroon tayo ng revenues. Siyempre. Sa'yo, ano ang hiningi nilang kapalit, mama? Walang kapalit. Walang kapalit. Siyempre, ang ano lang naman nila, para magkapalit, yung siyempre, yung makukuha ano nila dyan, iba, pagdating na bibenta nila yun. Bibenta nila yun. Pagkatapos tayo naman, kukuha naman tayo ng revenue share. Siyempre, atin yun eh. Natural resources na natin yun eh. Hindi ba? Yun naman yun. Kumbaga, sila namuhunan. Pagkatapos, ngayon, bibenta nila yung makukuha nila sa ilalim na iba pa na pwedeng ibenta. Tapos, hihingi tayo ng share. Samantala, nagbigay naman ng mensahe si Vice Gobernador Alex Castro na asahan na ang kanilang tambalan ni Governor Daniel Fernando ay nagtatrabaho at nakikinig para sa kapakanan ng mga Bulakenyo at ang proyektong ito ay bahagi rin ng paghahanda para sa pagdating ng La Nina. Hinikayat naman ni Governor Daniel Fernando ang mga Bulakenyo na makiisa at magtulungan upang malutas ang problema sa pagbaha na matagal nang hinaharap ng lalawigan. Mensahe nyo ngayon at sa wakas ay mauumpisa na rin ang pagdidredging ng mga kailugan sa lalawigan ng Bulacan. At ang balita natin ay Quadruple A Construction Corporation ang hawak nito na TSC Corporation. Unang-una, ito nung tumatakbo kami ni Governor, ito yung sinisigaw namin at pangarap namin dalawa na alam naman nating lahat, hindi malingit sa kalaman natin na ang problema talaga natin tuwing tag-ulan yung baha sa lalawigan ng Bulacan. At itong nakarang taon talagang yung baha, talagang maraming bayan ang binaha, maraming bayan na hindi binabaha ang binaha. Kaya kailangan merong gawin, no? At ito ay nakipag-partner po ang pamahalang lalawigan sa isang Quadruple A company na mangunguna sa dredging. At ito po ay we will assure na wala pong gagastusin ang provincial government. Ito po ay ka-partnership at ito po ay makakatulong sa ating mga kababayan dahil sa pag-dredging at yung restoration ng mga kailugan natin, mga main rivers. So phase 1 pa lang ito. Ang target date ay this coming May ang start at ang 3 years, in the span of 3 years ay matatapos nila ang proyektong ito. At kasunod naman yung mga maliliit na mga rivers naman. Pero gaya nga ng sinabi ni Governor kanina, habang dinedredge yung mga main rivers, ang provincial government naman ay gagawa ng effort para mag-dredge naman sa mga local rivers natin. So sabay-sabay ito, no, para paghahanda rin dahil ngayong El Nino ay wala pa tayong tag-ulan. Pero we will expect this coming year, kung mas sobrang init, mayroon din yung kasunod na sobrang lakas na ulan. Kaya maiwasan natin yung baha. So ito yung pangarap namin ni Governor at hangad namin na may sakatuparan nito sa aming termino. Vice Governor Alex Castro, sir, mensahe na lamang sa mga Bulakenyo na sa pagkakataong ito ay may ibsa na ang pagbaha sa buong lalawigan ng Bulacan. So, sa mga kababayan kong mga Bulakenyo, sasaan po ninyo na ang tambalang Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro ay nagtatrabaho para sa inyong lahat. At ito po, napapakinggan po namin kayo at nakikita rin po namin yung mga kailangan at mga problema na dapat nating solusyonan. Kaya ho ito ay isa sa mga adhikain ng ating mahal na Governor at ng inyong lingkod na maibsan ng baha sa lalawigan ng Bulacan at salamat sa suporta ninyo at sa paniniwala ninyo dahil sa inyo po ay patuloy naming ginagawa ang mga programa at proyekto para po sa inyo. So, hintayin lang po natin sa mga susunod na mga panahon ay mararamdaman na po natin ang resulta ng nasabing proyektong ito. Katatapos lamang ng launching ng Bulacan River Restoration Program ng lalawigan ng Bulacan na kung saan ginanap dito ang press conference sa Shangri-La Hotel dito sa Manila, Mandaluyong, na kung saan ito ay dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng lalawigan ng Bulacan at kabilang na rin dyan ang Governor ng lalawigan ng Bulacan na si Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro at ang mga opisyal ng TCSC Quadruple A Construction Corporation at inaasahan na ng mga Bulakenyo ang
maibsan ang matinding pagbaha sa buong lalawigan ng Bulacan. Ito ang inyong kalatigo, Kamario Batigas, nag-uulat para sa Latigo News TV.